Isa ka maayo gid nga adlaw sa atong yung mga tagpalamati. Welcome sa aton nga program ang Daily Bread Broadcast. Nagapasalamat din sa Ginoo sa gid nga adlaw nga tag niya sa aton for us nga maka pumalandong naman no, sa pulong sa Ginoo. Dire kita sigapon sa Book of Ecclesiastes chapter 8 nga kita. And salamat sa Ginoo sa pribilehyo nga ginatag niya sa aton for us nga makapadayon kita sa pagpamalandong sa pulong niya. Mag-pray kita na. Nagadaya ko salamat kami Lord sa higit nga aga. Salamat sa opportunity buksan nimo Ginoo sa hamon. Ako Ginoo makapadayon kami sa pagpamalandong sa pulong. Kay Lord magkamayo sa hamon. Buligi kami Ginoo amay. Kag kabayon nga pulong nimo mangin bukas ang mga payino suon kabuhi Ginoo sa higit nga. In Jesus name pray. Welcome sa sirigid nga aga sa aton nga morning delivery broadcast kag sa mga magalantaw no sa ning mga views sa ning program kabay pang Ginoo mga pagkamay sa inyo. Book of Ecclesiastes ang tunatos kiyaga wisdom to endure life's vanity. Ang kaalam agud nga mabatas naton ang pagkabuhi sining kalibutan nga bisan pa nga wala pulos no ang mga buluhaton naton nga sa wala pa kita ang Kristo Jesus. Our life sa wala pa kay Kristo Jesus is without meaning and without purpose. It's vanity. Ang manuguli share sa aton sang laygay kung paano naton i-deal ang kabuhi. Nag-counsel man sa aton kung paano naton ng tawon ang kahulugan sini. Kag nag-counsel man sa aton agud giyahan kita paagi sa kaalam nga ginhatag sa aton sa Ginoo. So our previous niya pagtuon kita naton that the picture nag-offered sa aton sa mga bagay importante nga butang no kung sa diin aton dapat obserbahan aton ibutang sa aton pagkabuhi sa Kristohanon. Sa last naton nga pagtuon kagapon ang counsel for balanced living. But before kita tudluan kung paano magkabuhi kaya balanse, gin counsel man kita for better living. Yet no matter what we do, there are things we cannot change. There are things we cannot change. And there are things we cannot escape. Ining mga butang which certainly add to the vanity of life under the sun. Duha ka butang nga ang kamatayon kag ang buwis. In other words, we cannot escape the inability of death. No, hindi kita maka-eskapar sa hinali nga kamatayon. Di na ito mapakta, no? When and how we will experience death. Second, we must endure
the governments of men. No matter who is our leader, o sino man naton leader sin nga pungsod, batason naton, we must endure the governments of men. Yes, wisdom makabulig sa aton. However, in the book of Ecclesiastes chapter 8, nagasiling diri, who is like the wise and who knows the interpretation of the things of a thing. A man's wisdom makes his face shine. The hardness of his face is changed. Enduring the government of men. Enduring the government of men. Yes, number one, we are to submit to the authorities for God's sake. That's why in the New Testament, ang Ginoo nagtudlo man sa aton, sa sulatan ni Apostle Paul, that we are to submit to the leadership of our government. Sa gobyerno naton, may dalo maging sa ila. Because God put them in a position. Ang Ginoo nagbutama sa ila sa sila posisyon. Respect His power and you will be unharmed. Narespeto naton ang ila authority, ila power. Agud hindi kita mano, hindi man kinati nila tandugon. Tisiling dire sa pulo sa Ginoo, for the word of the king is supreme, and you may say to him, what are you doing? Submit to authorities for God's sake. Obey the king's command. That is in verse 2 to verse 3. Respect his power, verse 4, verse 5, and you will be unharmed. Because a wise man will understand the judgment and will come in its own time. So don't resort to wickedness or rebellion or elevate misery. Hindi kita mag-away sa ila because we have no power to fight for them. And ang aton mahimo is we are to pray for the Lord for wisdom. Yatagan sa wisdom ang aton mga líderes. Yatag sa Ginoo sa kaalam ang aton mga líderes. So compare this counsel with that God given to Christians. Kaya pakita lang ini that the people need sa aton prayer. Ini nga mga tao kinanglan sa aton pangamuyo. Kinanglan sila pangamuyuan aton. We are to pray for them. Pangamuyuan naton sila. Tugyan naton sila sa Ginoo. Tugyan naton sila sa Dios. Because if we entrust sa Ginoo sila, ang Ginoo maga take care sa ila. So, submit to authorities for God's sake. Number 2, anticipate wicked rulers. Anticipate wicked rulers. There will be times when men rule to their own detriment. There are times sa aton government nga aton yung mga leader hindi naton maintindihan din. Ay ilang mga decision making, ilang plano,
Salamat kita kung may mga advisor sila ng mga pastor. Godly men, able to advise them. But our prayer is the key. No? Katong mga muyo, yabi na. No? Makabulig sa ila. But they will soon be forgotten after their demise. Verse 10. Then I saw the wicked buried. They used to go in and out of the holy place and were praised in the city where they had done such things. This is also vanity. We need to anticipate. Okay, may mga tao ganyan nga posisyon, ara sa posisyon nga wicked, malao. So we need to pray no sa ila. Pangamuyan nato sila. Nga kandugon sa Ginoong ila tagi pusoon. I-change sa Ginoong ila tagi pusoon. Isuon sa Ginoo ang ila pagkabuhi from their wicked ways. So why do some persist in their evil rule? Because their judgment does not occur immediately. Verse 11, sige, because the sentence against an evil deed is not executed speedily, the heart of the children of men is fully set to do evil. Kita mo, ini nga mga leaders, nyara, in position, sometimes they use their position to do evil thing. Sometimes they use their position para hindi sila madakpan, hindi sila preso, igamit nila ilang position. Expect to be perplexed. Sometimes the righteous suffer, but the wicked prosper. One cannot always understand why things happen the way they do. Remember sa life ni Job, how he experienced trouble in life. Iyatias ang Ginoo. Iyatias ang Ginoo pamaagi. But we need to understand that sometimes we are facing the reality that we cannot control even sa aton yung power. Cannot control everything. We just trust in the Lord. Verse 12, though a sinner does evil 100 times and prolong his life, yet know that it will be well with those who fear God, because they fear before Him. But it will not be well with the wicked, neither will be he prolong his days like a shadow, because he does not fear before God. So, sige lang, no? Sometimes we suffer doing righteous thing. Last is enjoy life. Delight in the fruits of your own labor. Enjoy lang, no? Ang kabuhi with God. Kaupo ng Ginoo. Enjoy ang kabuhi nga may Dios ang imo life. Delights in the fruit of your labor. Ang bunga sa imo mga pinakabudlayan. Verse 15, and I commend joy for man has no good thing under the sun, but to eat and drink and be joyful, for this will go with him in his toil through the days of his life that God has given him under the sun. Which is the advice given throughout the book of Ecclesiastes, that we need to enjoy the things nga ginahatag sa Ginoo sa aton. And these are the thing gusto sa Ginoo nga i-enjoy naton. Ang mga butang na-achieve naton, bunga ini sa aton pagpangamudlay. Bunga ini sa mga pagpakamaayo sa Dios. And that's why we are reminded some blessings sa Ginoo. Enjoy it. Enjoy na ang mga pagpakamaayo sa Ginoo. And don't forget God. Apan sa imo nga enjoyment, hindi pagkalimti ang Ginoo. Dumdumagi ang Ginoo sa imo tagsa-tagsa ka mga sa imo kabuhi. Amen. So, tomorrow we will be considering enduring the inability of death.
So muna nga tutunan sa buwas, Lord willing, ito hindi gid makaya ang akon nga sinus to karget. So buwas na to na. So wisdom to endure life vanities. So enduring the government of men. So intindihan naton that our government, aton nga gobyerno, may mga leader kita nga hindi amo, no? Pero tigin butang ko sila sa Ginoo, and sa pagbuto naton sa ila, hindi man to by mistake, no? I don't know kung base ko natulod sa imo ya kwarta o kung ano editing. Ito kabay pataning hindi kita mabakal, hindi kita magbaligya sa aton nga buto, no? Kag lapit na naman ang eleksyon, base sa May. So I hope kung ano ang kumuton sa Ginoo lang, no? I-pray natin sa Ginoo, Lord, no ginang sino gid butuhon ko, damo man sa Mayo, o sino ginang butuhon. Imo ya kabuton, kag imo ya ibutang sa posisyon. I hope di kita lagi naway sa social media about sa ginabuto-buto naton, kung sino man imo kung sino man ang imo yung politiko, hindi kita lagi naway. Kay ang bottom line sila, kung sino yung ibutang sa Ginoo sa posisyon, tiyan mo na at least hindi ka na halay kay naway, kay kung naghalay kita inaway sa social media, may gina sa mas dabulang yung Mayo, no? Pag-ubaan na ito yung mga testimony. Okay? So, I hope you will understand. So, liwat, may nga aga sa tanbiya ko tanay. Good morning sa kay Uncle John Catanos. Good morning sa imo, Uncle. Good morning kay Ma'am Juna Hungko Abastillas. Good morning and have a blessed day. Kanang Ginalyn Kagod Catanos. Good morning nang. Good morning kay Romili Kabaya Catanos. Good morning, Pastor. Thank you, Gid. Sa pagmati. Kristami Panes Budio. Good morning. Watching from Saudi Arabia. Salamat, Gid. Kag sa liwat sa mga malantaw pa sa inyong program. At salamat, Gid. Kag God bless sa inyo tanan. I hope boss God lang kita same program, same month nga oras. So and just Gid magapakamaya sa aton, kag God bless sa aton tanan, and thank you so much. Let's pray. Father, salamat Ginoo sa iyong pulong. Salamat sa mga maturan nga nag-remind niyo sa amon, kag kabay Lord, ikaw maga bless ni sa amon. So in Jesus name I pray.